Sinupalpal mga kababayan ni House Majority Floor Leader Sandro Marcos si Pulong Duterte. Kasi sabi ni Pulong, ang pumili daw kay bagong speaker Boji D na pinalit kay Speaker Martin Romualdez na nag-resign. So ito yung sabi ni Pulong, Representative Faustino D. Boji D daw ang ipapalit. Sino ang pumili? Wala iba kundi si Sandro Marcos. Sabi kanina ni Pulong Duterte, buinilda ni Sandro. Yan o. Biglang sumugod sa Senado. Sumalubong agad naman si Amy Marcos, si Bongo at saka si Bato. Kaya sabi ko, baka i-proclaim ng bagong Pangulo. Ganon mga kababayan. Yung sabi ng mga nag-react, take over saan? Sa impyerno? Sabi ni Oscar Bangasan, ayan na ang BP. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sinupalpal mga kababayan ni House Majority Floor Leader Sandro Marcos si Pulong Duterte. Kasi sabi ni Pulong, ang pumili daw kay bagong speaker Boji D na pinalit kay Speaker Martin Romualdez na nag-resign. Ang pumili daw si Sandro man lang. Sabi ni Sandro Marcos, baka style niya yan. Baka style niya yan. Nung anak siya ng Pangulo, na yung anak ng Pangulo, ang siyang nagdidikta kung sino dapat maging speaker. Unang-una, alangan man siya ang gawing speaker. Di ba? Ang Speaker of the House, mga kababayan, pinipili ng majority. At usually, kung sino yung pinaboran ng ating Pangulong Bongbong Marcos or any president for that matter, kung sino yung favored niya na maging speaker, yun ang uupong speaker. Nangyari yan sa lahat ng administrasyon. Kaya nga nung administrasyon, mga kababayan, ng kanyang tatay ni Digong, kung sino din ang binasbasan ni Digong, siya magiging speaker. Alangan man, gawin mong speaker, kaaway mo. Barkada niya ni Romualdez. Alaman, ilagay ni Speaker Martin. Kung baga ma-influensya si Speaker Martin. Alangan man, Duterte. O kalyado ni Digong. Siyempre yung kalyado nila. That is normal. Talagang mga taong ito. Ako ba, halimbawa ako ang presidente, ilalagay kong speaker, kaaway ko. Anong mangyayari niyan sa aking mga legislative agenda? Halimbawa, baliktarin natin. Duterte yung presidente. Halimbawa, si Sara naging presidente. Alangan man si Sandro ang speaker or si Martin. Siyempre, pipili sila ng tao nila. So, pag sa kanila, pipili sila ng tao nila, ilalagay sa posisyon okay sa kanila. Pero yung Marcos, pag pumili ng mga kalyado, barkada, ilagay bilang speaker, galit sila. Kasi barkada, alangan mang kaaway. Walang natapos na trabaho, pagkaaway. Ganun po ang politika. Kung sino yung kapartido, yun ang ilalagay. Buti nga sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit mga dilawan, nilagay niya sa posisyon. Tulad ni Recto. Ngayon, barkada na ni President Bongbong Marcos, si Kiko Pangilinan. Walang politika sa ating Pangulo. Pero pagdating po sa legislative agenda, importanteng kaalyado. At yun ang mga ginagawa ng lahat ng Pangulo. Hindi man yan unique sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Try ninyo na bumalik sa poder. Pagkatapos si Sandro gawin ninyong speaker. Lagi ninyong minamasama yung aksyon ng ating gobyerno, ng ating Pangulo, ng administrasyon. Buti nga si Martin Romualdez, may delikadesa, may hiya. Sinabit lang, hindi nga directly na nasabit yung kanyang pangalan, yung ni Diskaya, name dropping lang. Pero nagdalaghiya si Martin na ang sabi mga kababayan, hindi man pinaresign. Kosa, nagsakripisyo si Martin na mag-resign. Ito yung sabi ni Pulong, Representative Faustino D. Boji D daw ang ipapalit. Sino ang pumili? Wala iba kundi si Sandro Marcos. Sabi kanina ni Pulong Duterte, buinilda ni Sandro. Baka style nung anak siya ng Pangulo. Tama, style niya kasi. Yung sabi dito sa balita, itinanggi ni House Majority Floor Leader Sandro Marcos ang akusasyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na siya pumili kay Isabela 6th District Representative Boji D para maging House Speaker. Isa na namang cover-up move, sabi ni Pulong.
Palit lang ng mukha pero parehong bulok pa rin ang sistema. Risbak mga kababayan ni Sandro Marcos, I can assure you, we are consultative with all the party leaders. Pwede ninyo silang tanungin. Kung nagpakita sana si Congressman Pulong dito sa trabaho sa sesyon, baka makikita rin niya. But I'm sure he is busy looking for the 51 billion pesos patutsada ni Sandro Marcos. Kaya daw, laging wala si Pulong sa Congress, kaya hindi niya nakita na may consultation, ginustong ng majority, kaya hindi nakita ni Pulong. Baka niya busy siya kasi sa paghanap ng 51 billion. Matindi yung job ni Sandro Marcos. So natututo na mga kababayan na bumuelta itong si Sandro Marcos. Dati, hindi nagsasalita ito ng ganyan. Pero sumusobra na kasi yung mga Duterte. Bumuelta ngayon ng 51 billion. Busyan niya siya siguro sa kakahanap ng 51 billion. Nawawala yung 51 billion kasi mga kababayan na pork barrel ni Pulong kasi despite the 51 billion na inubos sa kanyang distrito, lagi pa rin bumabaha sa Davao. May may demokrasya sa Kongres sa pagpipili ng magiging leader. Yung in-endorse ni Speaker Martin, in-endorse siya ni Speaker Martin. Sabi ni Deputy Speaker Ronaldo Puno, interview kanina. O yan landslide po, 253 votes yung nakuha. Kaya si Congressman Kiko Barsaga nag-abstain na lang kasi gusto rin siya nang tumakbo pagka-speaker. Isabi niya mismo sa kanyang interview, mayroon na daw siyang isa o dalawa na boboto. Tatakbo kang speaker, ang supporter mo, isa dalawa. Anong klase? Nag-abstain na nag-vote. Ito yung banat, buwelta ni Sandro. Oh. Move na naman daw po. Itong pag-resign ni speaker, tapos kayo po pumilit kay Boy. Naku ma'am, baka style ngayon nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. So nandito niya siya. Sana nakita niya kung paano pinili yung magiging speaker. Sample na sample mga kababayan si Pulong sa kanyang pagmumuka. Kung sa boxing mga kababayan, knockout, isinampal ni Sandro Marcos sa pagmumuka ni Pulong. Yung mga gawain niya, pati yung 51 billion na hindi malaman kung saan napunta kasi yung Davao binabaha pa rin. Kung paano inubos yun. At malamang sa malamang magkakalkal yun ng ICI, Independent Commission. Kasi po, walang sasantuhin ang pag-iimbestiga ng ICI po. At yung i-cover niya for the last 10 years. Yun ang iimbestigahan mga kababayan. So, pasok na pasok yung administrasyon ng dating Pangulong Digong. At maging si Martin Romualdez ay hindi po sasantuhin. Walang sasantuhin po. Kaya mabuti na to na nag-resign si Martin Romualdez para wala siyang influensya sa pag-imbestiga. Tama po? At sabi ni Sandro, hindi iniling ng ating Pangulo na mag-resign si Romualdez. The Speaker asked for a meeting with the President and he gave his resignation and said that it was an honor to work with him and that he was stepping down to ensure the independence of the Independent Commission and to protect the institution, for people not to say that he was using his influence to influence the ICI. But he was not asked to resign. I'm sorry? The President did not ask the House Speaker he to offered resign. to step down. Voluntary, mga kababayan, yung pag-resign. Kahit gusto, kahit ayaw ng mga congressmen na mag-resign siya, the majority. Pero pinili ni Speaker Martin na mag-resign. Yung unang nga po, maglilib lang sana. Yun ang pinafloat na mga kwento. Pero pinili ni Martin na mag-resign para wala nang masabi. Di ba? At hindi siya pinagsabihan. Sabi mismo ni Sandro, hindi siya pinagsabihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-resign. Pero pinili niyang mag-resign. So yan po ang sinasabi nga po natin na display of delikadesa ng hiya. Na-mention lang yung pangalan ni Martin. Hindi man directly link sa flood control scam.
Malamang name dropping lang. Pero pinili ni Martin na mag-resign. Pero yung isa dyan, na-impeach na lahat, kapitoko pa rin. Ayaw mag-resign. Na-impeach na ayaw pang mag-resign. Worse, gusto pang magpresidente. At ayaw nang hintayin pa ang 2028. Talagang inapoint na niya yung sarili niya as designated survivor. Pumunta nga sa Senado. Akala ko, i-declare ng Pangulo. Yan. Biglang sumugod sa Senado. Sumalubong agad naman si Amy Marcos, si Bongo at saka si Bato. Kaya sabi ko, baka i-proclaim ng bagong Pangulo. Ganon mga kababayan. Yung sabi ng mga nag-react, take over saan? Sa impyerno? Sabi ni Oscar Bangasan, ayan na ang Beast BP. Sabi ni Alicia Lick, yak! Sabi ni B, ay! Sabi ni Florante, nangarap ang bruha. Si Conrado, sabi ni Conrado, take off kalahati na lang katawan, lipad yan. Sabi ni Rino Rivera, the worst Philippine BP ever. Sabi ni Bernard Bisoltura, walancho ang lakas ng loob tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 election. Saksaka naman ang ubog. Piatos. Sabi ni Lorenzo, susunod na ba siya? Si Kong Martin nag-resign for delikadesa. Kailan kaya si BP? Sabi ni Teresa Cobinar, pwede po. Ano dahilan at pupunta siya sa Senado? Sinapa, parang nakakasiguro na. Yun daw ang gagawin nila sa September 2021. Kaya lang malabo, yung mga magrarally sa September 2021 po, suportado ng ating Pangulo. Kasi laban yun sa korupsyon. Di ba? Yung ating Pangulo mismo, yung nanguna sa pag-expose ng korupsyon. Kaya nga ito nga, biglang nag-imbestiga yung Senado, tapos yung Kongreso. Kaya lang yung ating Pangulo hindi kontento. Binuo niya mga kababayan yung ICI. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.